Nakatuon ang mga mata ni Yanshin sa isang figure, ang pinuno ng Shinya White Martial Faction. Bata pa itong tingnan, ngunit para kay Yanshin, hindi iyon mahalaga. Nagpatuloy siya ng walang alinlangan, animoy mismong kamatayan na dumarating upang anihin ang mga buhay ng mga naglakad sa landas ng kadiliman. Bawat hakbang niya ay mabigat at tiyak, hindi nagmamadali ngunit puno ng kumpiyansa. Sa kanyang harapan, nanigas sa takot ang pinuno ng nasabing pangkat. Kahit siya ang may hawak ng kapangyarihan, hindi siya makakilos. Ang kanyang buong sekta ay winasak ng dalawang walang awang mandirigma na walang tigil na naghasik ng kamatayan. Nadala ng desperasyon, iginalaw ng pinuno ang kanyang mga kamay na parabang nakikiusap. Tahimik niyang idinadalangan na huminto ang tinaguriang lightning genius. Ngunit hindi siya nakatanggap ng kahit anong sagot. Sa halip, nag-alab ang enerhiya ni Yanshin at pumasok sa kanyang sandata, ang Desolate Sword, na kuminang na may matalim na liwanag. At sa ilang hakbang na lang, bigla siyang sumugod ng walang bahid ng awa. Napasigaw ang pinuno, paulit-ulit na nakiusap na siya'y patawarin at palayain, ngunit hindi yun umabot sa puso ni Yanshin. Ang batang mandirigma mula sa Desolate Fortress ay walang ibang dala kundi ang kapangyarihan ng Zhong Dynamic Art. Ang bawat galaw niya ay eksakto, mabilis, at pawn ng nakamamatay na lakas. Sa pag-activate ng kanyang Radiant Sword style, kumislap ang mga agos ng enerhiya sa talam ng espada. Isang mabilis na hiwa ang tumagos sa dibdib ng kalaban, halos walang naging hadlang sa laman at kasuotan. Saglit na natigilan ang pinuno, hindi agad naintindihan ang nangyari. Ilang tibok pa ng puso ang lumipas bago dumaloy ang dugo mula sa sugat. Sa mukha ni Yanshin, nanatiling malamig na maskara, walang tagumpay, walang pagsisisi. Isa lamang iyon sa mga hakbang ng katarungang dapat niyang ipatupad. Bumagsak ang bangkay ng pinuno, at ang dating kapangyarihan na hawak ng kanyang pangalan ay naglaho na parang alikabok. Itinaas ni Yanshin ang kanyang espada, tinipon ang huling enerhiya ng Radiant Sword style, at sa isang marikit na hiwa pababa, nilinis ang sandata mula sa dugo. Sumabay ang banayad na ihip ng hangin, animoy paglilinis hindi lamang ng espada kundi pati ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, tuluyang bumagsak ang Shinya White Martial Faction. Ilang sandali siyang nanatiling nakatalikod sa iba pang mga kasapi ng sekta. Walang ni isa mang naglakas loob na gumawa ng ingay. Nang muli siyang humarap, matalim ang kanyang mga mata at isa-isang sinipat ang bawat mukha. Wala siyang ipinakitang awa o puwang para sa pakikipag-usap. Ang mga nakatingin sa kanya ay agad umatras, nanginginig sa takot. Ang pagkatalo ng kanilang pinuno ay baon na baon sa kanilang alaala. Sa pagtatapos ng labanan, kalahati ng buong sekta ang nalipol. Ang mga natira ay pinabayaan niyang mabuhay, ngunit inalisan ng kanilang dantian, tuluyan ang naputol ang kanilang martial cultivation. Kasabay ng pagtahimik ng labanan, sabay na nagbunot ng kanilang Desolate Sword sina Wong at Yanshin, hudyat ng pagtatapos. Ngunit biglang nakarinig sila ng galaw sa may tarangkahan. May isa sa kanila ang nagsabi na huli na ang mga dumating. Tumalikod sila at nakita ang apat na bagong dumating, dalawang monghe, isang lalaki na tila nasa 50 anyos, at ang mahistrado ng Shina County na nakasuot ng pormal na kasuotan. Agad napatingin sina Yanshin at Wong sa bagong dating. Habang lumalapit, tumingin ang mahistrado sa winasak na lupain ng sekta. Narinig niya ang mga daing ng sugatang nakakalat sa paligid at napabuntong hininga. Alam nilang kumalat na sa kalapit na tavern ang balita ng kaguluhan kaya't nagmamadali silang dumating. Lumapit ang mahistrado kay Yanshin, at nang masdan niya ang mukha ng binata, tila may pagkilala. Maya-maya'y kumislap ang alaala sa kanyang isip. Tahimik siyang tumango at sinabi na ang binata ay mula sa pamilyang Zhong. Bagamat hindi sila madalas magkita, hindi rin sila lubusang estranghero. Kilala ng kanyang opisina ang pamilya, sapagkat madalas silang nagbibigay ng suporta at pribilehiyo kapalit ng martial assistance. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ramdam ng mahistrado ang kakaibang kaba, dahil ang batang minsang itinakwil ng lipunan ay nakatayo ngayon bilang ganap na mandirigma, may suot na bughaw na kasuotan ng Desolate Fortress. Bago pa makabawi ang mahistrado sa kanyang gulat, may isa pang figure na mabilis na lumapit mula sa mga bagong dating.
Hindi ito nag-aksaya ng panahon sa formalidad at agad na itinulak ang mahistrado upang makalapit kay Yenshen. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang pagtawag na puno ng paggalang, tinawag niyang Young Master, ang binata. Saglit na nagtanong sa sarili si Yenshen kung siya nga ba ang tagapamahala na naaalala niya. Ang mukha nito, bagamat tumanda at napagod ng panahon, ay walang iba kundi ang matagal ng katiwala ng pamilya Zhong. Namutawi ang emosyon sa mga mata ng matanda. Namangha siyang makita na ang batang kanyang pinagsilbihan noon ay isa ng mandirigma ng Desolate Fortress. Lalo siyang nagulat nang mapansin ang bughaw na kasuotan, patunay na hindi lamang simpleng baguhan si Yenshen. Taos-pusong nagpasalamat ang matanda sa kalangitan, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang dating pangarap ay tila naging totoo at nahahawakan na. Mainit na sinalubong ni Yenshen ang matandang katiwala at binanggit niyang narinig niya ang ilang alangasngas tungkol sa mga naging suliranin ng matanda. Inamin ng katiwala na hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan at ikinabat niya ang lahat ng ito sa kakulangan ng sariling lakas. May pait ang kanyang tinig, ngunit walang bahid ng hinanakit, tanging pagtanggap lamang na bunga ng matagal na paghubog ng sarili. Gayunpaman, may kakaibang enerhiya na napansin si Yenshen mula sa katiwala. Hindi ito magulo o mabigat. Bagkus, malinaw, matatag, at puno ng lalim. Alam ni Yenshen na ang ganitong pagbabago ay hindi nagmumula sa basag o walang direksyong paglinang ng kapangyarihan. Ito'y isang masinop na paglipat, isang bunga ng pag-aaral sa isang ortodoksong landas ng pakikidigma. Sa kuryosidad, tinanong ni Yenshen kung sumapi ba ang matanda sa isang formal na sekta. Tumango ang katiwala at ipinaliwanag na dahil sa isang pambihirang pagkakataon, nakapasok siya bilang secular na disipulo ng kilalang Shaolin Temple. Bagamat may edad na, natanggap pa rin siya, at para sa kanya, isa itong himala. Napuno ng pasasalamat ang kanyang tinig. Sa narinig, hindi maiwasang makaramdam si Yenshen ng magkahalong emosyon. Napaisip siya kung paano, matapos mawala ang kanilang pangkat ng mangangalakal at bumagsak mula sa karangyan, ay nagawa pa ng matanda na makaakyat tungo sa pagiging disipulo ng Shaolin. Ang kanyang mukha ang nagsilbing sagot sa mga tanong na hindi niya mabigkas. Pagkaraan, itinuro ng katiwala ang isang tahimik na mungheng nakasuot ng dilaw na kasaya. Ang monghe ay may aura ng isang nilalang na matagal nang tumalikod sa makamundong pagnanasa. Itinaas nito ang isang kamay sa harap ng dibdib bilang tradisyonal na pagbati ng Shaolin at ipinakilala ang sarili bilang si Master W. Zhong. Makikita sa kanyang kulubot na mukha ang karunungan at sa kanyang mga mata ang payapang kalooban. Magalang na gumanti ng pagbati sina Yenshen at Wong sa pamamagitan ng paghawak ng kanilang mga kamao at pagtango. Nagpakilala rin sila ng buong paggalang. Sa di kalayuan, isang batang mungheng mandirigma na matamang nagmamasid sa bakas ng labanan ang biglang nagsalita. Puno ng paghanga ang kanyang tinig nang purihin niya ang kahusayan ng mga galaw ni Yenshen at tinawag pa siyang isang batang bayani. Humarap siya kay Yenshen at ipinakilala ang sarili bilang si Gakjong. Kapansin-pansin ang kanyang kisig, pinatingkad pa ng mahahabang tainga na nagbigay sa kanya ng marangal na anyo. Tanda na siya ay mula sa angkan ng mga duwende o elf clans. Bagamat mahirap tansyahin ang edad ng kanyang lahi, inisip ni Yenshen na hindi pa ito umaabot sa pagiging nakatatanda. Kilala na sa mundo ng pakikidigma ang pangalan na Little Divine Monk Gakjong. Siya ay kabilang sa 18 erit ng dakilang Shaolin Temple at kinikilala bilang bihasa sa Shaolin Fist Techniques. Isang tunay na bituin na sumisikat sa ortodoksong daigdig. Sa magalang na tinig, humingi siya ng pahintulot sa kanyang nakatatandang guro upang makausap si Yenshen, malinaw ang pananabik sa kanyang mukha. Ngunit bago siya makapagsalita pa, ang nakatatandang monghe na si Master W. Zhang ang unang bumigkas. Tinanong niya si Yenshen kung mayroon na ba itong naging kaugnayan sa Shaolin Temple. Umiling ang binata at tapat na inamin na iyon ang una niyang pagkikita sa mga kagalang-galang na guro ng Shaolin. Napansin ni Master W. Zhang ang kakaiba sa katawan ni Yenshen. Binanggit niyang tila ito'y pinanday ng Muscle Change Classic, isang pahayag na may mabigat na implikasyon. Ang tinaguriang Dharma Muscle Change Classic ay isa sa pinakabantog na sining ng Shaolin. Halos lahat ng nasa mundo ng pakikidigma ay pamilyar dito.
Ayon sa kasaysayan, si Dharma, ang maalamat na tagapagtatag ng martial arts ng Shaolin, ang lumikha nito upang palakasin ang katawan at panloob na enerhiya ng mga monghe. Sinasabing mula rito isinilang ang lahat ng 72 Shaolin arts, at sa bandang huli ay muling nagbabalik dito. Ito ang ugat at hantungan ng buong tradisyon ng Shaolin. Alam ito ni Yenshen. Sa Desolate Fortress man siya lumaki, malinaw sa kanya na ang Muscle Change Classic ang gulugod ng buong sistema ng Shaolin. Pinagmasdan siya ni Master W. Jiang nang may malalim na pagninilay at banayad niyang sinabi na hindi niya pinaniniwala ang ninakaw ni Yenshen ang banal na sining ng templo, isang bagay na halos imposibleng magawa. Habang nagpapatuloy ang maikling pag-uusap, sinipat ni Gakjong ang buong katawan ni Yenshen, mula ulo hanggang paa. Ang masidhing titig nito ay nakapagbigay ng di komportableng damdamin kay Yenshen, bagamat hindi niya ipinakita. Maya-maya, nagsalita si Gakjong. Ipinaliwanag niya na mula sa pananaw ng isang mandirigmang nakikisalamuha sa mundong labas, maaaring maunawaan ang landas ni Yenshen. Ngunit bilang isang taong lumaki sa loob ng templo, nakatuon sa paglinang ng martial skills at aral ng Budismo, tila labis para sa kanya ang kanyang nakikita. Aminado siyang hindi niya mapigilan ang kanyang pag-aalala. Napansin na raw ng buong martial world si Yenshen, at malinaw ang mga palatandaan na balang araw ay magiging isa siya sa pinakamasidhing mandirigma ng kanilang panahon. Gayunpaman, ang dami ng mga mandirigmang napatay sa nasabing lugar ay nagdulot sa kanya ng pagkabahala. Nilinaw niyang hindi ito isang paghuhusga, kundi bunga lamang ng kanyang paniniwala. Ang bakuran na kanilang kinatatayuan ay naging tahimik na saksi sa mga bangkay na pinaslang ng may malamig na kasinupan. Ayon sa kasaysayan ng kuta, itinuring nitong nararapat na pagbayaran ng mga iyon ang kanilang mga kasalanan. Ang mga natira ay sinadyang iwan bilang malinaw na mensahe at kasabay na pagpapakita ng habag. Sa katahimikan, diretsyong tinanong ni Yenshen kung ano ba ang nais iparating ng monghe. Itinaas ni Gang ang kanyang kamaong mahigpit na nakasara at ipinaliwanag na sa daigdig ng mga mandirigma, hindi salita kundi labanan ang tunay na pagsubok ng paninindigan. Ipinahayag niya na pinag-aralan niya ang Iron Sun Palm at ang Dharma Muscle Change Classic, dalawang panlabas na teknik mula sa 72 sining ng Shaolin. Kasabay nito, naghamon siya ng tunggalian, isang simpleng laban ng pisikal na tatag. Ang panalo ay pagbibigyan ng hinihingi ng kabilang panig. Upang samahan ang hamon, inilabas ni Gakjong mula sa kanyang mga kasuotan ang isang kaong yari sa kahoy. Nang buksan ito, kumalat ang matapang na halimuyak ng halamang gamot. Ipinaliwanag niyang kung sakaling siya ang matalo, iaalok niya ang lamang nito kay Yenshen, isang clear righteousness pill, na ginawa gamit ang sinaunang pamamaraan ng kanyang angkan at pinino sa bulwagan ng Medicine King ng templo. Mula sa gilid, biglang sumiklab ang sigaw ni Wong. Agad niyang nakilala ang pangalan ng gamot. Ayon sa kanya, ito'y isang tanyag na medisina na kilalang nagbabalik ng maayos na daloy ng dugo at enerhiya sa loob ng ilang sandali lamang. Sa oras ng matinding pinsala, kaya nitong ibalik ang kakayahan ng isang mandirigma upang muling makipaglaban. Nakangiting kinumpirma ni Gakjong ang kasekatang iyon. Tahimik na tumitig si Yenshen sa tapat at malinaw na mga mata ng monghe. Ang taos-pusong alok na iyon ay may hatid na kakaibang bigat sa kanyang damdamin. Narinig na rin niya noon ang kasikatan ng naturang Pildores, higit pa ito sa karaniwang lunas, ito'y isang kayamanan. Ang katotohanang nakahanda si Gakjong na ipuste ito ay patunay ng pagiging makatarungan at matuwid ng Shaolin. Walang masamang hangarin, tanging prinsipyo lamang. Napagtanto ni Yenshen ang layunin ng monghe, imbes na magsermon, pinili nitong magpakita sa gawa, sa pagbibigay ng gamot, sa hamon, at sa pagkakataong makipag-usap. Pinuri ni Yenshen ang ganoong asal. Sa isang mahinang tango, tinanggap niya ang alok at nangakong lalaban ng buong puso. Hindi niya hahamakin ang kabutihang iyon sa pamamagitan ng kalahating pagsisikap. Masayang tumawa si Gakjong at nagpasalamat sa pagtanggap, na tinawag pa niyang simpleng panghihimasok. Biro pa niyang sinabi na baka mas mabuting inumin agad ni Yenshen ang Pildores, dahil baka kailanganin niya yun kapag nagsimula ang kanilang tunggalian. Ang biro ay may halong babala.
Bagamat magaan ang tono, malinaw ang mensahe, ang makipagsagupaan ng panlabas na sining laban sa isang bihasang alagad ng Shaolin, lalo na sa antas ni Gakjong, ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Hindi palamuti ang kanyang reputasyon. Bahagyang sumiklab ang inis sa mukha ni Yenshen, saglit lamang ngunit kapansin-pansin. Sa katahimikan, nagtanong si Yenshen ng huling bagay, ano ang nais ng monghe kung siya ang magwagi. Malinaw ang sagot ni Gakjong kung siya ang manalo, nais lamang niyang dumalo si Yenshen sa isang oras na lektura tungkol sa Dharma. Ang kahilingan ay nakapagpataas ng kilay kay Yenshen at maging kay Wong. Pareho silang nagpakita ng pagdududa, worry may mas malalim na moibong nakatago. Napatawa ng malakas si Gakjong nang makita ang kanilang mga reaksyon. Tinukso pa niya sila kung iniisip ba nilang balak niyang ahitan ang ulo ni Yenshen at pilitin itong sumapi sa Shaolin. Ang kanyang magaan at halos kakaibang ugali ay nagbawas ng tensyon. Sa kabila nito, tanggap ang hamon. Naghanda na silang pareho sa kanilang mga posisyon para sa isang tunggalian ng lakas. Mabilis na napansin ni Yenshen na ang espiritu ni Gakjong ay kakaibang pagsasanib ng dalawang bagay, ang maalab na sigasig ng isang mandirigma at ang panloob na kapayapaan ng isang disipulong Budista. Ang kombinasyong ito ay bumuo ng isang katauhang hindi pa niya nakatagpo. Ngunit sa halip na makasama ang dating, nag-iwan ito ng mabuting impresyon. Sa isang tingin pa lamang, natanto ni Yenshen ang agwat sa kanilang kakayahan. Sa larangan ng pagkontrol at paggamit ng panloob na enerhiya, hindi niya matutumbasan ang monghe. Kilala si Gakjong bilang, maliit na banal na monghe, isang prodigyo ng Shaolin. Subalit iba ang pagsubok na ito. Sa aspeto ng pisikal na pagtitiis at pagtibay ng katawan, pantay ang laban. Matagal nang hinasa ni Yenshen ang Jong Dynamic Technique, hanggang sa makamit ang lubos na kasanayan, at iyon ang kanyang sandata. Nagsimula ang laban. Sa isang kisap mata, sumugod si Gakjong. Nawala ang kanyang katawan sa karaniwang paningin at muling lumitaw sa harap mismo ni Yenshen. Ang bilis ay nakapangangilabot, worry teleportation. Ang unang suntok niya ay sumalubong sa braso ni Yenshen. Bagamat walang halong panloob na enerhiya, hindi iyon mahina. Umalangaw-ngaw ang puwersa mula sa tama. Hindi pa natatapos, agad siyang nagpaikot ng katawan at ginamit ang puwersa upang maghanda sa isang mababang posisyon para sa isang tumatalbog na sipa na tuwirang tumungo sa dibdib ni Yenshen. Sa isang banayad na pag-ilag ng kanyang katawan, naiwasan ng binata ang matinding atake. Mula roon, sumiklab ang labanan na parang sayaw ng mga kamao at paa. Dumagsa ang mga suntok at sipa mula sa iba't ibang anggulo, bawat isa'y hindi mahulaan. Ang galaw ay sabay na maringal at marahas. Tinanggap ng katawan ni Yenshen ang halos lahat ng tama, ngunit nanatiling kalmado at matalim ang kanyang paningin. Isinapuso niya ang bawat galaw ng tanyag na teknik ng Shaolin, inaalala ang daloy ng bawat suntok at sipa. Sa 20 palitan, hindi siya naglunsad ng kahit isang kontra-atake. Pinili niyang magdepensa, hinayaang tuluyang maipakita ng monghe ang lahat ng kanyang teknik. Sa huli, umikot si Gakjong pataas sa hangin. Sa kanyang pagbaba, ang kanyang kasuotan ay umalo ng may planadong gilas. Bumagsak siya ng may perpektong pagkakatuntong, at agad na yumuko sa posisyon. Sa isang kisap mata, sumugod si Gakjong sa pailas na direksyon gamit ang dalawang mabilis at matitibay na hakbang. Hindi may kakaila ang teknik na ginamit niya, ang Dragon Fist, isa sa 5 iginagalang na teknik ng Shaolin. Ang lakas sa bawat galaw nito ay napakalaki. Kahit hindi niya ginamit ang panloob na enerhiya, ang suntok ay nagtaglay ng higit pa sa simpleng pisikal na puwersa. Ayon sa kasaysayan ng sining, ang atakeng iyon ay nilikha upang katawanin ang diwa ng paglipad paitaas ng isang dragon, sa limitadong anyo ng tao. Tumama ang kamao ni Gakjong sa sikmura ni Yenshen. Umalangaw-ngaw ang dagandong sa lupa dahil sa banggaan. Ngunit sa halip na si Yenshen ang umatras, si Gakjong mismo ang natigatig. Naitulak siyang umatras ng 2 buong hakbang, at lumalim ang bakas ng kanyang mga paa sa lupa kung saan siya huminto. Malapit lamang, nakamasid ng tahimik sina Master Wanjong at ang punong katiwala ng pamilya Jong. Hindi sila nakialam. Ang sandali ay naging isang tahimik na pagbubunyag.
Alam nila na bagamat hindi gumamit ng panloob na enerhiya si Gakjong, hindi niya tinipid ang lakas at inatake ng may nakamamatay na kasinupan. Gayunman, ang naging resulta ay hindi niya inaasahan. Nanatiling hindi natinag si Yenshen. Ang kanyang mga paa ay nakabaon pa rin sa parehong lugar mula nang magsimula ang laban. Ang kanyang katawan ay hindi man lang nanginig. Ang kanyang mukha ay nanatiling payapa at kalmado, walang anumang karahasang damapo sa kanya. Si Master Wanjong ang unang nakapansin ng katotohanan. Sa kanyang isipan, lihim siyang napabulalas. Ang maliit na banal na monghe ay ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa isang laban ng pisikal na kultivasyon, subalit ni 1 pulgada ay hindi gumalaw si Yenshen. Samantala, kumikislap ang butil ng pawis sa noo ni Gakjong. Siya lamang ang umubos ng lahat ng kanyang lakas, ginamit ang bawat teknik na kanyang nakabisado, ngunit walang bakas ng pagod o pinsala sa katawan ng kalaban.